Okay, nandito na naman tayo sa gawaan ko ng longganisa. Ayan. So, ito yung ating ilalabas na product. So, ito yung una kong mga ginawa. Ayan. Ilocos Igado 2, 2024. February 2024 ko pa pinag-aralan ito. Sa ano ko unang nilabas ito? Na binigyan ng sample sa Grand Prairie. May mga order na sila. Kaya pinagawan ko na siya ng label. Ayan o. Ilocos Pork Igado. Ito ngayon yung aking gagawin. Yan. Kasabay nito ay sample ko rin to. Beef and lamb longganisa. Pero expensive ito. Kaya ang ilalabas ko may label na beef longganisa lang. Hindi ko ilalabas ito sa market pa yung beef and lamb kasi mahal yung lamb. Ayan. Dito sa Canada ay kailangan frozen para safe. Hindi yung kagaya sa Pilipinas na nakasabit lang sa palengke na nilalangaw. Delikado. Bawal dito sa Canada. Pagka nabalot ito ay kailangan na i-pre-freezer na siya. Yung nagtanong pala dito sa label, nung nag-open ako ng 2023, yung inspector, sasabihin niya lahat yung ano ng label kung ano yung dapat na ilalagay dito. Ayan. Gagawan ko ng videos to, papaliwanag ko tong label na to. Sundan nyo lang yung aking mga vlog. Ayan, maraming salamat po. Nawa ay magtagumpay tayo sa ating ipuput up na bagong produkto. Para pag lumaki tayo, makakapag-hire tayo ng mga taong gagawa, empleyado. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa aking product. Ito ay ano to? Authentic to na walang halong chemicals. Ayan, basahin nyo yung ingredients pag kayo ay bibili. Parang lutong bahay lang ito. Templang bahay lang. May nag-message po. Tinatanong niya kung paano gumawa ng Ilocos longganisa at saka igado. Ang masasabi ko lang po, kasi ito ay binebenta ko na sa market. Sarili ko yung templada nito. Pero nag-start ako nung magbenta ako nito ay sa YouTube lang. Kailangan, parang basketball kasi ang pagpuput up ng ganito. Lahat ng business naman, kailangan ang basketball, pinag-aaralan mo yung ball handling, shooting, mga ganon. Ganito rin po yung pagpuput up nito. Aaralin mo yung templada nung ilalabas mong product. Pag-aaralan mo yung hiwa. Siyempre, iba-iba tayo ng hiwa sa Pilipinas. Kung Ilocano ka, iba yung hiwa. Iba yung hiwa ng igado ng Tagalog, Bisaya, at saka yung lasa. Ganun po yon. Kaya mag-YouTube ka, tapos tetemplahin mo, parang ano din yan, baking. Manonood ka sa YouTube, lulutuin mo sa oven. Kung hindi maayos yung pagkakagawa mo doon sa pagpapanood mo, yung iba naman, mag-recreate ka. Ganun po yung maglabas dito ng product. Pinag-aaralan yung hiwa, niluluto ito. Pinag-aaralan kung paano madaling lutuin ng customer. Ganun po yun, marami pong proseso nito, kaya hindi madaling maglabas ng product. Ang masasabi ko lang, kailangan nasa puso mo yung gagawin mo, at saka unang-una, yung sa taas, kay Panginoon, sa Lord, kailangan ipag-pray mo na yung gagawin mo ay tatangkilikin, magiging successful. Ganun po yun. Hindi lang yung basta-basta gagawa ka lang. Yun lang po yung maisishare ko sa inyo. Pero ang templada ko ay para sa akin to confidential. Sa YouTube lang din ako nag-start. Ayan, sa madaling salita. Ang paglalabas ng product ay trial and error. Ganun po yun. Kaya hanggat sa kailangan huwag kang magsasawang pag-aaralan mo, luto, lahat, pinag-aaralan to bago ilalabas. Kasi dito sa label, dito sa Canada, nakalagay dyan, trial and error. Ganun po yon.
Kaya hanggat sa kailangan huwag kang magsasawang pag-aaralan mo, luto, lahat, pinag-aaralan to bago ilalabas. Kasi dito sa label, dito sa Canada, nakalagay dyan cook. Nakalagay dito sa label na to. Required po ito ng Alberta, doon sa inspector. Ayan. Ganun po yon.